Karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23, June 1, Monday, 2026. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana, good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Walang laman ng screen ko. Okay. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com, at i-download DWIZ 882 app. Meron po kaming text line 0966-465-8485. Live din tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Comment, pinaka-importante yan. Mapapanood tayo nationwide on Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA Aporta Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. May Okay. mga lugar daw po. Teka, may babatiin sana ako bago. Sino babatiin mo? Napakahalaga nito, bro. Sobrang halaga. Pinakamahalaga sa buong buhay ko, Sobrang pare. halaga ba yan? Happy anniversary sa akin at sa aking butihing may bahay na si Maggie, pare. Nako, ito maliwanag na 26 taon niya. Teka, mali yata ako. 30. Ako! Ilan na? 36. Naku, patay ka. Patay. Patay ka, hindi mo alam. Pero may date kami mamaya. Mabawi na lang ako mamaya. Happy anniversary. Happy aking butihing anniversary, may bahay, Maggie. Oo. Sa'yo. Okay. Pare, may isa Ilang pa. taon pagtitiis mo? Hindi, pare. Ano? Ano ba yung quote na maganda? 1 year down, forever to go. Ayan. Galing. Ayos yan, ha? 1 year down, forever to... First year anniversary niyo ba? Hindi, pare. Naman, pare. 1990 kami, pare. 1990. Bata pa kami noon, Yeah, pare. bata pa kayo. Pare, isa pang babatiin ko, pare. Kasi sa Malaysia ngayon, sa Kuching, Sarawak, merong festival. Ang tawag niyan, Gawai. Hari Gawai. Gawai. Ito para sa mga taga Kuching sa Sarawak, Borneo. Sineselebrate nila yung bountiful harvest. At, masaya dyan. Parang Flores de Mayo natin. Right. Pero sa kanila, if you've been to Kuching, yung traditional na mga bahay doon, yung long houses, buhay pa yun, nasa mga gilid ng ilog. Pare, puro ilaw yan. Sabay, nagse-celebrate ang mga tao at nilalabas na yung mga traditional food nila, iniluluto sa loob ng kawayan. Masarap. Plus, umiinom sila ng tuwak. Nag-shot sila. Ganyan ka, tuwak. Ano yung alak? Alak. yung tuwak. Kaya meron dito yung aking kapatid na si Juan Laksamana na ang Nandoon siya? Hindi, nandito. Pamilya niya nando. Kaya gusto niyang batiin. Kasi okay. meron sila mga project ni Mayor Bengoy sa Tarlac, sa San Jose. Kaya nandito siya. Pero ang puso niya nando sa Gawai. Tapos sa na yung Kuching, mga Flores de Mayo. Oo. Yun eh. Ako, yung Yung mga balikbayan po na nagpupunta rito, Nag-i-enjoy. umuwi kapag Mayo. Para kasi yung mga Di, anak-anak nagiging Reyna Elena. Uy, grabe pala. Nagiging- Ginagastusan yan na nakita ko yung dito sa Pulilan last weekend. Talagang yung gown at tapos yung isang kaibigan kasi ng misis ko taga Ateneo pa nga na bata talagang nag-speech pa siya, bro, na ang galing. At, Konsorte siya. oo, pare. May symphony orchestra. Yung simbahan pati ng Alam mo Pulilan, kung ang tungkol ganda. saan niya Flores de Mayo? Sige. Reyna Elena. Reyna Elena. Oh, si Reyna Elena, si Elena was supposedly the mother of Emperor Constantine. Constantine. And they're celebrating ata yung Flores de Mayo, yung conversion, if I'm not mistaken, of the Roman Empire Roman into Empire. Christianity. Yan yung Flores de Mayo. Pero meron pa isang sinasabi kasi yung ang nakahanap daw nung krus ni Cristo. So, yun ang pagkaalam ko, yung cruise. Oo. Si Elena. Oo. Yan po yung kwento behind that. Kaya Pero dito talagang umukit sa ating history at kultura sa culture. na natin. Ang daming turista at talagang gustong-gusto nila wala kasi kakaiba. Mamaya pag-usapan natin yung mga Oo. turista dahil well, Pero yung, bago rin yan. merong mga balak daw ang Department of Tourism. Meron ba? Balak pa lang. Target. Maganda yung may balak.
may target sila. Yung cruise tourists daw, this year aabot na ng 40,000, parang gano'n. Okay. Pero target lang yun. Ang, Ang ang 40,000. problema natin sa Ang liit target, naman yata ng 40,000. Baka naman... maliit lang, konti lang ang laman ng cruise ship eh. Oh, ito. Mamaya, pag-usapan natin morning. yung bigas. Gusto ko yung topic nung Biyernes. Na Oo, pinunta namin ni pinuntahan Jonathan na workshop. Dapat Tungkol talakayin sa natin bigas. mamaya. Grabe. Oo. Gusto ko yan. Teka muna. Habagat daw po, simula na ng habagat, pero mainit pa din. Grabe. Pero may mga lugar na sobrang ulan, babahain kayo. Naku. Paano kaya ito? Nagbaha pare, Dito na ako. ano tong weekend eh. Oo. Meron daw mga lugar, halimbawa, dyan sa Palawan, Mindoro, Antique. May malakas na ulan, okay? Na malamang bumaha, Gimaras. Pero dito sa Luzon, yung pong habagat ay yung simula nung El Nino. Super El Nino. Kita mo yung contrast, ano? Matindi. May baha somewhere in the Yan yung sa southern... si Doming yan eh, Typhoon Doming. Oo. Hindi, habagat na Habagat na yun. to. Wala, 100 millimeters. Ang 100 millimeters po ay, ano yan, medyo... Pero flash floods yan, heavy rains yan. bumabaha na yan. Oo. Bumabaha na yan. Okay? So, Kaya habagat ng- season. Alin? Habagat season ang tawag dyan. Habagat na nga. Rains and thunderstorms. Oo. But at the same time, ito na po yung El Nino dumarating na. In fact, narito na. Yan. So, paano natin paghahandaan yan? In fact, kanina, si paring Joel Gorospe, in-interview niya yung taga-National Water Resources Board. Okay. Tungkol sa yung Angat Dam, bumababa na gusto na yung level. Wala tayo Pero- internet! Oo, bumababa PLDT, ano ba? Kahit na wala Wala pang tayo. internet. Bumababa Wala yung level ng Angat Dam. Now, as you know, di ba, Kong Jonathan, ang priority ang supply ng Metro Manila. So, Yan, yung mga yan. magsasaka, Yan. iyari sila dun sa Bulacan at sa Wala na- Central Luzon. wala may bibigay Hindi, sa kanila. drought na nga doon. Drought na nga doon, oo. O, ang problema, Oo. po, sabi ng BSP, nung nakaraang buwan, Mayo, malamang ang inflation, parang Jonat, parang Joel, Oo. umabot na 7.9. Naku. Halos 8%. Mabigat yan. Tindi yan. At ang napansin ng Philippine Statistics Oo. Authority, PSA, ay sa Metro Manila ang retail prices nag-akyata na. I wouldn't be surprised, bro. Medyo nagtaasa na nga. Oo. Ang dahilan nung sa BSP, ang pressure galing sa peso dollar kasi nga import dependent tayo. Sa maraming basic needs, no? Kuryente. Import dependent tayo diyan. Sa energy pala, oil, power, okay. Sa tawag nito, food, agriculture, dependent tayo diyan. So yung pressure sa foreign exchange, mararamdaman daw yung inflation ngayon noong Mayo, naramdaman na. At mas siyempre, higit pa sa lahat dyan, yung inflation sa food. Okay? Ang think tank po ng Kongreso, ang nakikita nilang 20% na increase in rice price. Okay? Hindi po palay, ha? Yung palay kasi, yun yung production, yung farm gate. Ito, mild to. Ito, milled na ito. Milled na itong rice na to. Okay? Pagkatapos, bumabagsak daw ang kita ng mga mangingisda dahil sa sobrang commercial fishing na. So, ang kanilang Aside from huli. yung inputs para sa crudo at lahat. Mahal. diba? Mahal. Lahat yun, Mahal, lahat yun. oo. And then, of course, apektado Hindi, okay lang yun kung marami ka pa rin nahuhuli. Mahuhuli. Oo. Ang problema, Pag layag nila, pagbalik nila, kukunti lang ang kanilang na lambat, nakuha. That's Kahit na lumayo ka, kahit pumunta Wala pa na kayo sa masyado mga kasi sa deep fishing grounds. Sa municipal waters, medyo na rin, problemado. Kaya tayo,
lumalakas yung ating hatcheries at saka yung mga fish pond, mga okay. Yung aquaculture. Tama. Gaya ni Insan Berat. Yung ginagawa Siyempre, niya. doon na sila papunta. Doon siya. Mga palaisdaan. Mahirap na pababayaan mo na lang yan. Okay. Yung pong may nag-text dito, yung 100 millimeters of rain, orange warning na yan. Meron ng landslide dyan, meron ng flooding yan. At yun na sinasabi ng Pag-asa. Doon sa ibang areas. Kasi may mas ibang areas. Dito sa Luzon, hindi pa yan. Ngayon, yung tungkol po sa pagkain, sabi ng BSP, malamang maghihigpit na naman sila. So, mahihirapan na naman yung mga nagninegosyo. Okay? Yung kahapon, ay nung Biyernes, nag-attend ako nung workshop eh. Okay. Napakaganda eh. Okay. Merong kumpanya, ang pangalan nito, Tao. Tao Foods. Tao Foods ay sinusulong nila yung hybrid seeds. At actual farm production po, ito ang mga kanilang mga tinatanim ay yung world famous na Dinorado. Okay. Yan po yung kumbaga pambato ng Pilipinas na rice variety. Dinorado. Sikat na yan buong mundo. Number 2 na yan worldwide. Yes. I think next to Basmati, ba? Parang ganun. Number 2 na po yan. At yan ang kanilang gustong itanim na hybrid. Ang national average natin, parang John at parang Joel, Yes. sa harvest, ang yield po per hectare ay 3 tons. Yun yung mga inbred. Ito minimum 10 tons. Tumitira pa ng 11, 12. 12. Okay, depende sa sipag siguro nung magsasaka at saka sa farming. Ang nagsalita po kasi doon ay yung pinuno ng, hindi pinuno, Chief scientist. chief scientist ng IRI. Diyan yan sa Los Baños. Sinabi po ng mga taga-Los Baños, gumaling daw sa rice production yung Thailand, Vietnam, Cambodia. Ano pa ba isa? Myanmar. Dahil nag-aral sa IRI, pabira, tayo'y nakulelat pa, anak ng tokwa naman. At ang projection nitong pinuno na to, Si Dr. Ali, ang pangalan. Dr. Ali. Dr. Ali, Jaguar Ali. within 10 years, matindi na po yung climate change. Magkakaubusan. Food shock. Food shock. Talagang Ang food shock yun. sinasabi. Kailangan maghanda tayo dyan. Bukod doon sa climate change, meron pa tayong tinatawag na drought, El Nino. Meron naman na sobrang baha, La Nina. Paano tayo mag-ano? Extremes, ha? Extremes. Ito yung projection niya. 5 years magkakahirapan na. 10 years sukdulan na. Yung hawak na bigas ng mundo, yung rice stock ng mundo, ay hawak ng China, At saka India. hawak ng India. China at India. Oo. Ngayon, kung magkaroon ng problema, hindi pakakawalan ng China at India yan. Saan tayo kukuha ng bigas? Kasi sinasabi niya sa 350 million metric tons na yun ang production, rice production ng buong mundo. This is global, yung worldwide. Global. 277 ang hawak ng dalawang yan. Hindi, pero tayo, 277 saka yung Indochina, yan, saka, Hindi. Wala tayong stock. wala. Ito ang mga hawak nila yung import, stocks. ano nga tayo? Deficit nga tayo. Oo. Wala tayong buffer. So, ang sinasabi okay. po nung mga scientists, kung we have enough land, Yes. plant na tinataniman po ng palay. Kung makukonvert natin yan, 3 times ang harvest. Sa hybrid, 3 to 4 times ang Hybrid harvest. ang Abe, gamit. dapat doon tayo patungo talaga. Exporter na tayo. Oo. Sa atin naaasa to Malaysia. Okay, ano ang Kasi balakid? ang laking portion po ng ating agricultural okay. land Sige. devoted to rice. So, And okay. yet, hindi natin na ma-maximize yan. Ano ang balakid at ano ang solusyon para gawin yan? Inbred. Palitan si Chula, bro. Personal. Simple lang. Palitan mo.
kasi, Balitan ng kultura ng ano. ang sinasabi nila, ang tagal na daw nito, Mm. ay hindi naman inaasikaso. Ang inaasikaso nila, rice importation. Ba't ang daming Karamihan kasi sa mga... Ang sarap ng dinurado. Pare. Oo. Ang Sarap niya. karamihan kasi sa ano, almost 2/3 or even 3/4 of our seeds imported. Yun. Imported ang seeds natin sa rice. Etong tao, Bara-bara eh, etong bara-bara. tao ay yung ginawa nila mismo. Mm. Yung kanila seeds itinanim Nila. At Using pinatunayan nila gaano kaganda. Mm. Okay? May sinasabi kasi yung scientist pa rin, Jonat, eh. Mm. May mga variety na po ng palay No, yes. na na-develop ng iri, Resistant sa mga resistant sa drought. drought. Eh, ba't hindi natin kunin yan? Eh, may drought tayo. Resistant sa water, sa floods. Sa drought, resistant sa drought. Meron po resistant sa salt. Mm. Halimbawa, pag dumating yung climate change, may mga coastal area tayo na binaha. Papasukan na. Yung mga coastal plantation area, papasukan na ng tubig. Kaya pa rin nun. May mga variety na sila na-develop na ganyan. Iba-iba. Pest resistant Mm. na variety. But hindi natin matap kaya yun, parang Jonah. Hindi. Baka we need a really big push. Talaga Ating dapat. food production. Dapat talaga. But here's the thing eh. I mean, I've been on the ground, gaya nila Insan Polling. Sinasabi nila, available, alam na, they're not ignorant about it. Alam nila yung tungkol sa hybrid. Pero nandun daw yun, kailangan biyahihin. Hindi, pa daw yung nila sa hybrid pi- na sinasabi nila na sa yan, pili. etc. Ay, Yung iba mga pa yun. seeds, imported na. imported yun, yung sinasabi you nila. don't even know. Wala naman, Galing daw sa ano yun, Wala- DA yun eh. precisely, wala naman system ang DA na na-accredit yan o na ano yung, na-monitor nila kung saan galing itong mga ito at anong klase. Sabi pa nga ni Dr. Ali, baka mamaya you're importing also the pest, you're importing all of these things Ayun, patay. because you're importing your seeds. Pati yung peste na import Oh. sama mo na. Madadali ka na. Meron magandang proposal ako narinig. Okay. Sabi ng Tao Foods Company po yan. Ano? Yun yung pinuntahan ko round Yan na, table. June C. Julio C. Julio Junior. C. Jr. Okay. Mm. I think they have something here. Bakit hindi daw isali ang hybridization? Mm. Yung hybridization ng ating rice farms. Oo. Sa Rice Competitive Enhancement Fund. Pan. So, yung RCEP. Hindi kasama yan. Oo. Kung mga triple, quadruple, Ang production ang mo. yield, Yes. para yung mga magsasaka na yan, yayaman. Yan yung- sabihin, okay. magkakapera. Oo. Yan yung sinasabi ni King na yan, ang gusto ko ay taasan ng Taasan ng, farmer's income. farmer's Yan lang. income. Pero salita lang yun, Jonathan. Kailangan po, ma-translate yung sinasabi ni Secretary Ni Chun King. Aurel, Ni King. ni King of the Road, into action. Mm. Kung salita lang, I want the income of farmers to go up. How do you do that? Di ba? Yan, basic yun sinasabi ni Paring Conrad, yung RCEP. Yan Ayun na nga yun eh. RCEP. Nandoon na yan eh. ngayon, i-amend Kasi yung RCEP, may funds yan na Oo, kasi nanggagaling yun dun yung sa rice rice verification to verification eh. So, eto may pera. Ito may pera. Oo. Pwedeng ibili nung Oo, sinasabi ba't yung, ka mag-i-import? Hindi mo na hybrid, problema rice. yung... Kasi yung RCEP, ang napakasimple, purpose niya, ganun. para tulungan yung Oo, mga oo. farmers na Hindi, well, lumakas at makalaban sa Well, imported. ginagamit daw nila yun para sa fertilizer at saka dun sa, ano yun, yung mechanization. Una, let's go. And science-based, Eh, magkano ba naman? Pero, Meron ka nga mga ganon, pero pareho rin na yield yung mo. yield mo. Oo. Yung seeds mo, pare-pareho. Ito po, science na to, technology na ang ginagamit dito at proven. Mm. Proven ng IRI, proven na ng Tao, Tao Foods. Eh, ayaw yata yan ng mga nagninegosyo. Importer. Importer. Ayun nga Ayaw lang. nila yan. Yun lang. Ayaw nila So, yan. Tsaka ang yung mga gusto po traders. natin, proteksyonan ang mga kartel. Ang Ayun, mga ito. importer, yung galawin yan. Huwag natin galawin yan. Pero kung gusto nyo, matulungan ng mga farmers, matulungan ng We are Filipino still, consumers, talaga, no? Ito ang gawin mo. pare 20% increase in rice price, sabi ng Congress research. Congress yan, ha? Palagay ko, hindi bias yan. Palagay ko, parehas yung, kasi policy.
yung pong research ng Kongreso na yun para makagawa ng policy, para magpasa ng batas. Kasi under deliberation po, yung amendment sa rice tarification law at this point, nagdi-deliberate sa Congress. So, may nilabas silang study na nakikita nila, payat minimum na 20% increase in the price of rice. Nandiyan pa yung increase ng fuel. Nandiyan pa yung increase ng lahat. Tubig, kuryente, Lahat internet, lahat na lang. Sardinas, ano pa? Increase sa tong. Ay, hindi. Di wala pala kinala. Buti hindi pa nag-i-increase yung taya sa sa beteng. Hindi pa nag-i-increase, meron kasing kailangan po i-specified daw doon sa batas na yung RCEP ang panggagalingan ng specified amount of money for the propagation of the hybrid seeds. Okay. At yun yung sinasabi ng Tao Foods, hindi lamang po sila ang merong hybrid seeds. May element po ng, kumbaga, nation building. Ang ginagawa, yung mga ibang kumpanya pa na nagbebenta ng hybrid seeds. Pero itong Tao Foods, medyo aggressive sila. Nagagawa nga ng round table, nag-iimbita ng mga scientists, okay? Ang gusto nila mangyari, maponduhan yung hybridization para, mumura ang bigas dito sa atin, gaganda ang buhay ng mga farmers. Okay. Masosolve yung future food shock. If only for the food shock, pare, gawin natin to. At saka, Sold na ako ang kagalingan nito, so sila mismo, Tao Foods ito, Oo. they are promoting seed production. Promoting and seed then, production ng hybrid seeds. farm out para using this hybrid seed. In addition to that, meron na silang sistema. Yun, i-adapt na lang ng Ano yung DA yun. sistema nila? Yung financing. Meron silang funding, how to go about it. Pati monitoring. Kasi sabi nila, pag pinabayaan mo lang yan, mag-seed production. Walang monitoring. That's wala another yun. thing na itatanong ko. Kasi again, on the ground, napansin ko, kailangan may mga champions sa Ito na countryside nga. who will push that. This is it. Bureau of Agriculture Extension Workers. I don't know. Kung LGU. They themselves. Oo. But you need an overall program first. Oo. Na may pondo. Sure. Tapos oo. ipopropagate mo sinasabi mo. Kasi I still Ganon. believe in decentralization. Hindi, meron. Parang Pero ganun tignan mo, Joel, ito ang problema sa policy natin. 90% ng hybrid seeds Seeds na natin. available dito, pare, would you believe this? Imported. Imported. That is news to me. Akala ko Develop naman- dito sinasabi yan, ha? kasi ng DA silang Pero imported. Imported yun. Imported They po, don't even know. 90%. Okay. Bakit? Yun daw mga local seed producers, bumibili na lang sila abroad ng seeds. Tapos yun yung ibinebenta. Binebenta. Why? Mas madali. Mas may kita. Why? Wala pong kasing incentives nang gagaling sa government. yun. Kailangan baguhin din niya. Walang yung programa Yeah. mali ang They don't, sila kasi yung kultura, mga ang direksyon. yung mga seed Para importer. pinalabas nga nila, local pa eh. Yung Oo. sinasabi ko sa yung binhi. Yes. Oo. Local ang Imported yun. pag-alam. Galing sa Vietnam yun. Imported yun. Tapos lalagyan ng tatak binhi. Parang local. Lukuhan ng tawag. Kaya nga. Lukuhan na local. Kaya nagkakadimandahan pa nga dyan eh. Oo. Ng, Kasi itong mga they will not go to the rigorous process of seed production, etc. Oo. Pero, Doon tayo pag sa sinabi shortcut. mo na ito dapat ang policy natin, wala na yung mga ganyan, ito ang gagawin natin, mas madali yun. And then it's being supported. Government spends a lot for seeds. Fertilizer lot. Sayang. pero hindi. Yung mga imported rice na yun ay angkop sa atin. Yung pa. Di natin alam. Yung seeds na yun, yung ba yung bagay? Imported nga. Imported Imported nga pest, imported yung mga lahat ng requirements, you don't know. And then you're spending proven ito. dollars for that. Tayo, dito nga galing yan sa Erie.
Baka naman school of Yan sa- thought ang tawag dyan yung we do not want to reinvent the wheel. Ano na natin kung ano yung what works there may Hindi. work here. Hindi. Di ba pwede yun? Kitaan nyo. Sa Kitaan yun. Kasi hindi mo rin masisi, desperate eh. Oo. Hindi sila kikita. Negosyo. Kung hindi Negosyo sila mag-import na seed. Doon talaga Kasi nauwi wala lagi incentives ang na usapan sa nanggagaling sa Pilipinas. So, kailangan mabulabog yung Department of Agriculture. Dapat yung leader natin mismo. 8:30 na umano umaga, dyan, Karambola, Aliw, secretary. Channel 23 at DWIZ 8. Oh, oh, karambola. Balik tayo, Karambola. DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Manal. Good morning. Good Morning, Lahat. morning. Kaya babatiin ko ulitin ko yung kanina sinabi ko, tama, dito si Kong Jonat. Salamat, Hari Gaway. Ito yung festival sa Kuching, Sarawak. Mga taga ron, nag-celebrate sila ngayon. Ito ay para bountiful harvest. Yes. ang tawag Parang dyan. ano natin, Sa San Kuching. Isidro. Oo. San Salamat. Isidro. Bountiful Hari Harvest. Gaway. Bountiful Harvest. Wala naman tayong Bountiful Yun ang Harvest problema dito. sa atin. Sa Wala Sarawak, bountiful. sa Sarawak. Sarawak. Nakakashock yung inyong... Matindi yan, Sarawak na yan. Nakakagulat po itong report ng Congressional Policy and Budget Anong Research report Department. nila, pare? Sa Kongreso kasi, meron silang research. Ang sabi po nila, ang sabi nung kanilang food crisis, Okay. ang topic ng kanilang research, yung pinakamahihirap na pamilya, sa monthly gastos, binibiling bigas, ay additional 500 pesos a month. Okay. Yan po ang hinaharap nating food crisis. Ang equivalent ng 500, halos, halos 10% nakita mo na isang ordinary manggagawa. Okay? Kung ikaw ay construction worker, kumikita ka ng 500 a day. Magkano yung ang 10% daw ng kanilang kita ay bigas pa lang. Pare, ang lupit noon. Regardless sa quality ng bigas. Ha? Oo. Ano, Basta bigas. basta bigas. At ang sabi po nung congressional research, ay conservative pa daw yung estimate nila. Wala pa daw yung mga ibang mga costs. Sabi po nila, dahil ang isang dahilan dyan ay dumoble ang presyo ng urea. Okay? Imported po yan, fertilizer. Okay? 90% ng ating total needs imported. Sabi po nung congressional research yan, ha? Sa food. Sa food. ng fertilizer, ha? Oh, yes, definitely. Ngayon, Wala tayong Okay. Tinatamaan na raw, sa ngayon, ang findings nila, tinatamaan na yung mga farm sector dito sa food production. Unti-unti, mararamdaman daw yan ng mga consumers. consumers. Yes. Nagsalita na yung PSA, nakita na nila may mga tumataas na retail prices. Okay? Ano solusyon, parin Jonat? Meron ba solusyon? Ang sabi po nila, halimbawa, ang problema sa fertilizer, more balance. Kesa 90% imported, gumamit ng kombinasyon ng imported chemical at saka organic. Okay? Meron ba tayong production? Yun ang issue doon. Kailangan na we have to start something. We have, but it's not really. It's not enough. It's not enough. Kailangan magkaroon tayo ng programa dyan. Talagang massive na effort. It has to be a massive effort. Kailangan natin medyo to shut up the Department of Agriculture. Huwag muna kayo mag-press release. Magtrabaho muna kayo. Kasi puro press release eh. And they can do 20 pesos per kilo na bigas. You don't need to do these things eh. Mararamdaman ng taong bayan whether nanloloko ka o hindi. Eto pa po ang sinabi nila. They're advising against price control na yan ang gustong gawin ni King of the Road. They're advising against price control. Let the market work it out. Dahil po sabi nila lalong magkakaproblema dyan. Tapos yung widespread subsidies hindi po nako-concentrate daw. Yung pera doon halimbawa to increase production.
Walang iniwan dyan doon sa criticism against the pork barrel. Saka sa 4H. 4H. Dati po yung pork barrel, bawat congressman bibigyan ng pera. Gagawa ng, ano to, yung multipurpose concrete. Ano yun? Yung patuyo. Oo. Patuyuan, palay, palay. Post-harvest. Ano yun? Samantala kung pagsamasamahin mo yung pera na yan, makakagawa ka ng malaking silo. Makakagawa ka ng rice mill post-harvest. Mga ganon ang magagawa mo. At saka ang kasamaan nitong sinasabi natin na Natitingi na yan, yung matitingi, yan ang nagiging problema rin sa Department of Agriculture because each and every member of Congress, each and every local government, they want to have a share of the very limited budget for seeds, for fertilizer, for all of these things. Machinery and everything. Samantalang, if you say, teka muna, for purposes of rice production, ito yung budget natin, ito yung mga requirements, seeds, fertilizer, etc., etc. Dito lang mapupunta sa probinsya na ito. Itong Galing sa rice. 27 provinces lang yan. Yung mga iba, we will have another budget for you for coconut, we will have another budget for you for ganito. For vegetables. Vegetables, yan. For fishing. For yan. Ganun dapat. Yung rice lang. Oo. Huwag kayong... Ang mga magagaling po na producer ng rice, halimbawa Cagayan Valley. Yan. Huwag kayong So you will identify kung ano yung mga Mindoro, areas talagang key parang production areas nga, we already have those. We have those listings Kung saan napupunta sa Baka FCD. naman magalit yung mga ibang Hindi, they are politicians going sa to be given representatives doon. whatever is your kaya nga meron tayong Constituents. one town, one product Whatever is best for you, yun ang gawin Tama. mo. Yun ang comment nung research ng Oo. Congress. Yung widespread daw po na subsidy, hindi naman natatarget Oo. yung mga nangangailangan yan. Parang scattergun approach. Scattergun talaga. Wala man yan. So for Kasi example, si do we even have an agriculture secretary? Sabi po ng presidente, nagbigay siya ng hint, mukhang meron siya mga tatastasin. Nag-hint lang naman. Nag-hint lang naman. Although directly dininay niya, hindi niya tatanggalin. Si John B. Cremulya. So sinabi na niya Kasi yan, yun ang direkta unang na-chismis. Pero meron siya sinabi na medyo hindi ko kursunada yung mga ibang... Sana, Mr. President, isama mo na yung agriculture at saka yung transportation. Alam mo, paring Conrad, yung sinasabi natin, matagal natin sinasabi to, yung Korean government, nagbigay dito ng mill. Yung rice mill Rice complex. mill, oo. Uy, nagagamit mo, hindi nagagamit. Hindi nagagamit Iisa lang yata tumatakbo nagagamit. Ano itong study na to? Gagamitin ka nila sa amendment Kasi ng from time to rice time, tarification. we get press releases, may inaugurate ng malaking warehouse o mill Tignan o mo storage after. sa Central Luzon, sa Tignan mo Bicol. after kung saan napunta yung mga yon. Kailangan balikan mo kung ano ba nangyayari. Kasi walang, nandoon na lahat, all the ingredients, yun sinasabi pati ng Tao Foods, all the ingredients of a total system should already be there and concentrated. Wag mong bibigyan yung mga ibang areas na hindi naman tayo kailangan. Bibigyan mo yung rice mill doon sa hindi naman nagpro-produce talaga ng rice yun. Bigay mo yung rice mill sa Manila. Oo, tama ba yun? Naman, hindi, yun Manila naman, ba't Hindi, bibigyan naman just to doon? emphasize the so, point. Di ba? Ibigay mo sa Manila yan? O ibigay mo sa Mountain Province? Oo, mga ganun So in short, medyo yung policy, dapat kailangan yung strategy, may patutunguhan na itong yung papel, Tsaka itong production, yung at saka yun, mamomonitor mo yun, parang Joel. Ang ibig sabihin na, binigyan na kita Okay, ng ano ganito, nangyari niyan? Oh. What did you do with your talents? Ayan. Ayan. Para sa akin, kailangan yung sekretary naiintindihan niya yung trabaho. Parang hindi Naintindihan Sabi naman. po ng Walang pinagkaiba BSP, yung- ang inflation daw noong Mayo galing sa food. Ayan, nakita mo na. Especially rice. Okay? Siyempre, yung fuel kasama ron. Medyo naka-offset daw po yung medyo nagmura ang isda. Bakit ba nagmura isda? Dahil hindi bagyo. Baka, Walang bagyuhin. baka dumami ang cuts. Ang catch. At saka sa season na ata eh. Tsaka yung aquaculture, marami ngayon ang ganyan. Grow out. Mm. Na Mga fish cake. offset daw po yan.
Pero binabantayan nila kasi baka tumama ng 8%. Naku po, paano kaya tayo? Kagaya ngayon, dumadami yung mga fish cages. Pero sabi ko doon sa mga gumagawa ng... Pero imported din na Hindi, yun na nga sinasabi ko sa kanila. Total system din kayo. Mayroon kayong meal, mayroon kayong hatchery. Alam mo ba na ang ating bangus fries, ini-import pa natin? Samantalang tayo dati nag-export ng Bangus fry yung ano. Yung, yun ang maliliit na para i-grow out mo. 80% ata. Imbis na sa atin Tayo dati Imported dyan from Indonesia. Dito galing yung bangus. Dito galing yan eh. Tayo nag-export dati. Yung fries na ginagamit po na pinalalaki sa mga palaisdaan, Yes. imported Imported. from Indonesia. Tayo galing sa atin yun. Meron tayong shift deck sa May Iloilo. shift deck tayo. Anong ginagawa ba ng shift Hindi, deck? gumagawa pero kulang. Bukas makalawa niya, mag-i-import tayo ng buko coconut. Hindi malayo yun. Dahil hindi naman nag-grow. Dati, 90% po ng coconut sa buong mundo, Mundo sa galing atin. Pilipinas. We are not self-sufficient. We are not even on the road to self-sufficiency. Ngayon, nag-i-import tayo sugar. Dati yan ang number 1 export natin, sugar. And now we import sugar. Why? Kasi po, yung mga And salt. gumagamit na sugar, ayaw nilang mahirapan sila, imported na lang. O kaya yayariin nila gobyerno, bibili sila ng molasses, yung tariff, tapos ititirahin nila. Trabahong tamad. Trabahong tamad. Parang yung sinabi ni Ping. Ni Ping Lacson. Sino ba yung trabahong tamad? Si ano daw? Yung NBI. NBI. Yung asawa ni sinabpina Bato. yung Yung asawa ni Bato, sinabpina. Trabahong tamad. Trabahong tamad dyan. Kasi, gusto mo matrace si Bato through the wife? Ano ganun ba ibig niya sabihin? Parang ganun. Parang ganun. Hindi naman trabahong tamad. Napaka saklap na mapakinggan. I think a lot of businessmen kasi sa Pilipinas, namana nila yun sa mga big taipans na we guard the bottom line. We check out kung ano ang Namano ating nila profit doon sa mga taipans na basta kumukuha ng government lands, naglilis at saka tapos titirahin nila yun na sa nga. presyo. So kung gayan lang gawin yan, kami kaya rin naming do it the Diba? the easy way. Kung hawak mo lahat ng bases, Why go into Anong basis? base lands. Basis? Base lands, lahat yan. Kukunin mo. BCDA? BCDA. Ang problema sa BCDA, Ayun ang taas nako, niyan. meron akong balita dyan. Oo. kay Bingka, kay ano. Meron, may programa na naman Ang sila dyan. BCDA, di ba, tinira yung Baguio. Okay. Oo. Yung Clark, Dear Clark. tinira yung Clark. Di New ba? Clark City. Camp John Hay, tinira nila Dito yan. naman ngayon sa Fort Bonifacio. Malapit na ito. Titirahin na nila yan. Fort Bonifacio. Tirang-tira na yan. Yung sa Hindi, ang problema ng Ay, di pa. ng Meron pa rin BCDA mga... kasi, nagtayo sila ng kumpanya, ang tawag Fort Bonifacio Bonifacio. FBDC. Yeah, Fort Development Bonifacio Corporation. Development Corporation. Yung lupa, galing sa BCDA. Hmm. Yung pera, galing sa Unilab Group. Greenfield. Okay. Ayala. Yung angkas, Ayala. Yes. Walang ano yun. Pero Developer. sino nagpapatakbo nun? Ayala. Ayala. Na binigyan na ng complete blessing ng BCDA. Ano ibig sabihin niya? Tatanga-tanga BCDA. Merong kwento dyan Complete autonomy business, Okay. management autonomy. Ano na yun? merong isa dyan sa tatlo na yan tumira Mm. ng lupa Mm. without the agreement of all the others. Hindi pwede yun. Okay? Gustong pagkakitaan. Noong nabuko, ang ginawa, nagbayad ng pera. Mm. Yan. Yan. Bayad yan. So after that, sabi nila, mali ata ito. Pag hati-hatiin na natin. Pag hati-hatiin na natin yung property dyan sa BCDA. Bakit ang BCDA pumapayag sa lahat ng moves ng kanilang kapartner? Mm-mm. Eh sila may Kontrolado sila. sila may hawak ng Ganyan ang lupa. BCDA. Mm. Meron ako nabalitaan. Merong project dyan. Yung FBDC, which is controlled by Ayala. Wala naman silang puhunan. Okay. Na merong building, ano ba yung building yun? Park Triangle North. Parang gano'n. Na dating ABS-CBN, ginawang Kidzania.
yung parang laruan ng mga bata, yung ganyan. It did not pan out. Lugi. From the start. Walang ano. Parang bakit pumayag ang BCDA sa project na yun? Ibig sabihin, pag sinabi ba na Ayala, tatanga-tanga tong BCDA, gano'n na sila. O ngayon, umalis na yung Lopez, wala. So, kailangan ma-repurpose yung building. Yung building. So, kinontrata nila yung isang real estate company. MMC. Real estate company. Oh, sige, ano yun mo yan? Sikasuhin mo yan. I-repurpose mo yan. Pero bago mangyari yan, kailangan, kailangan yung integrity ng building, alamin muna. So, merong report ang engineer. Aba, kailangan pong Ayusin natin to. retrofit Oo, and yan, everything, yan. maraming gastos, ganyan. So, ginawa nung real estate, gumastos. Inayos. Tapos habang inaayos siya, nagkuha na ng mga tenants. Yung mga tenants, gumastos na rin. Siyempre, nag-ayos na sila eh. All of a sudden, sabi ng FBDC, which is controlled by Ayala, ops. Tigil yan. Bakit? Kami na ngayon. Alis ka na muna. Yan. Paano lang ginawa? O magmula nung nagkakontrata, kailangan magbayad ka na ng rent. Paano magbabayad ng rent? Ginagawa nga, hindi nga pwedeng upahan yan dahil may sira. Kriminal yun. Kapag ikaw nagpaupa ka, kamukha yung nangyari sa Angeles. Yari ka. Pag Hindi ikaw pa nagpaupa ka, may diferensya, ay may criminal liability ka. So, kailangan gawin. Nung habang ginagawa nila, para maging leasable, hindi, bayad ka na ng rent. Ganon. So, ganito kinekwenta ng Ayala. Okay, mula noong kontrata, may rent ka na. Nagpirmahan na tayo. Ngayon, yung iyong ginastos para baguhin niya, i-repair, ay ubus na. Doon, Kasi kinain na nung rental. Nag-rental ka eh. Sabi nung mga, yung mga kwan dyan, yung mga tenant, member ng Korean Chamber, Yes. member ng Japanese Chamber, member ng European Chamber. Paano yung investment namin? Okay? Paano yung investment namin? Kami rin gumastos na kami para maging Tapos ngayon, tindahan niya. titirahin mo kami. Sabi ngayon, wala naman kaming tenant eh. Kumaga, habulin nyo itong MMC. Pakawalang ya. At ang nagtataka ako dyan, bakit ang BCDA pumapayag lang? Government yan. Hindi ho. Ganito kasi. Hindi, kung government ka, pare, meron ka responsibility na proteksyonan mo yung mga citizens mo. Siyempre. Hindi lang naman Ayala citizen eh. Hindi lang ba? Oo. Mahilig sila sa ganun kasi you must understand, sila rin kasi nagre-repurpose. Diba? 349 billion yung kanilang utang eh. So they have to look around for leasable spaces. Pero not to the point, sirain mo yung pangalan pati ng BCDA. Para kumita ka ng what? Ilan daang milyon? Sirain mo 340 billion nga utang mo. Ilan daang milyon, sisirain mo pati pangalan ng BCDA. Nasira naman, talaga. Hindi, sisirain mo pangalan mo pati. Kasi ikaw, take overin mo na ito. Hindi, later on, isisisi lang sa BCDA yun. Work outin mo yung sarili mo. Ang lupit nung tinitirang ng Ayala na yun. At saka ang sinasabi Ano yan, ngayon, yung Park Triangle? Park Triangle North ata. Ano yung yan? dating Kidzania. Oo. Ano yan? Just Ang across. matindi rito, umaangal yung mga, kasi pare, yung mga magre-renta dyan, life savings ang tinataya dyan. Tataya ka, gagawa ka na isang restaurant. Pare, mangungutang ka. Lahat, Mag-iaya ka ng everything. pamilya mo, investor. Tapos lahat yun sasabihin mo, sorry. Wala na yan. Ayala ka. Alam ko yung sinasabi mo, Joel, sinwaswapang ng Ayala. Kumbaga, gusto ng Ayala, sa kanya na lahat. I-eliminate na tong
Kami na do dapat. Pero hindi niya makukuha yung mga tenants na yun Kung hindi dito, dahil dun sa oo, real developer. Sa developer. estate. Ganyan kadumi na ngayon. Ala ang bakbakan. And you're talking about values. Primacy of values. Primacy of values yan, Ano ibig sabihin? Primacy of values yan. Above all, Above. values before profit, Yes. pare. Ikaw, Values before profit sila. Values ganyan, before profit, naka- pare. ganyan. Privacy of values, Oo. ano. Inaapi mo yung mga tao, mga tenants. Dahil sa because you can. Mm. Ang hindi acceptable sa akin dito, parang John at parang Joel, yung participation ng BCDA. Oo. In Na this parang, scheme, in this Hindi scheme. na okay lang sa inyo. Okay lang sa inyo, BCDA. Kumbaga, dun sa basura. Mm. Mhm. Dahil meron sila kakampi na gusto yung lugar. Titirahin nila. By the way, namatay na yung nag-concept, brainchild niya yung sanitary landfill. Doon sa Clark. Si Rufo. Patay na si Rubo? Oo, nakikiramay po kami. Oh, sa nakikiramay. pamilya. Wow, talaga? Si Rufo, naging head Pinamatayan po na. yan ng BCDA. BCDA. At noong panahon niya, matino yung BCDA. Rubo kulay ko. Rufo Colayco. Siya ang nag-conceptualize niyan. Yang Sanitary landfill. yang Subic, Clark, Tarlac. Mm. Siya lahat. Kasi yung Corridor. yung corridor na yan, from the port Mhm. to the airport, Mm. along the way, madidevelop yan. Yan yung sinasabi, isa po yan sa parte ng Luzon Corridor. Yes. Kasi you have the Subic Port, And then Clark. and you have the Clark, okay, airport, tapos sa expressway. Oh, yung may mga industrial, Bagay na bagay sa industrial mga light bases, etc. industrial. Lahat. Light industrial. Well, anyway, Hindi, namatay. baka nangyayari sa Ayala lang is that kasi merong mga visioning yan eh. Baka hindi sila tumutugma dun sa vision Hindi. of convergent living. Ayan. Hindi, ang kanilang, hindi tumutugma doon sa Hindi tumutugma eh. Gusto mo suluhin? Hindi Yung tumutugma. kita? Hindi To tumutugma the doon point na papatayin mo na yung mga iba? Hindi tumutugma doon sa gusto nila na sila dapat ang may hawak. Eh, why is of BCDA allowing all this? Yun ang hindi ko Hindi, Alam mo, tama ka. Yung, mabuti rin lumabas ito. para silang regulator. Alam mo, in the very real sense, mabuti rin lumabas ito kasi matagal nang inaay ito ng ombudsman. Ano ba yung mga kontrata ninyo dyan? BCDA. Oh, Ako, lahat. lagot kayo. May BCD is government nga. Iyan pala. nga, Oo. BCDA. Hindi, ang Clark, pera niyan dapat napupunta sa modernization ng armed Armed forces. Forces. Oo. Ang ginagawa Has that natin, been namamalimos tayo ngayon sa US, sa Japan, sa European countries para ma-modernize ang ating armed forces. Akala ko ba yung mga pagdating sa mga mega world, Yeah. napaka-luwag nyo. Mm. Pero dito sa mga maliliit na gusto lang maghanap buhay, pinababaya, okay, Ayala, bahala ka na. Pero pag mega world, ang Tinitingnan lahat yan. Pati yan. McKinley Hills, ano yan? Because that was the main Ano yung isa pa? yung reason for the privatization talaga nung Precisely. Fort Bonifacio. Ano. Yeah, At tsaka another, tinitingnan nino ni Ombudsman. Oh, military tinitingnan lahat yung bases. mga kontra-kontrata ninyo Ay, dyan. Clark, Subic, Baguio. Baguio, itong BCDA dito, Bonifacio, lahat ng bases. Tinitingnan na Ombudsman. Actually, lahat ng Magkano kontrata. ba ang lease? Yan. Actually, lahat ng mga kontrata that government matakot entered ang into, BCDA malalaki dyan yan. at yung kanilang mga naging kapartner Yes. dyan. Kasi mayroon nga Kung si Boeing nga eh, may move nga tinatarget. ngayon sila diyan sa dito sa mga Taguig. Ang gusto nila ngayon aside wag ng lease, ipagbili na. Ay, itong BCDA. Ng BCDA. BCDA. Pumunta sila sa Kongreso, sinabi nila, kailangan na pwede na namin ibenta. Pwede na ibenta yan. Lease yan. Pero Lease pare, yan eh. yung lease kasi, mautak din yung Mega World. 50-year lease, renewable for another 50 years. Oh. Eh, para sa'yo na yun. Pero hindi mo naman binili. Okay, magbabalik po ang Karambola, DWIZ 882 Aliw Channel 23, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola tuwing umaga. Karambola, DWIZ 882 Aliw Channel 23. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal.
Morning, good morning. Yung po nagte-text, yung BCDA daw, kasi under the office of the president. Kaya ganyan yan. Mali po. Mali po. Okay. It is under the office of the president, pero yung pong kanilang policy supervision ay Department of Trade and Industry. Yes. Yan. Na walang ginagawa. Pare-pareho kayo. Di ba? Okay. Inaapin na yung mga kababayan nyo, wala pa kayong ginagawa. Well, anyway, meron po tayong bisita on Zoom. Ang chief economist to, no, ng RCBC. Okay, si Mr. Michael Ricafort. Good morning, Michael. Gandang umaga po, Mr. Conrad, Mr. Jonathan, Mr. Joel. At, Morning. Morning po. Sa inyo mga taga-subaybay po. Kumusta naman RCBC? Okay naman po. Okay naman po, Mr. Conrad. No? Very good, very good. ito- Paboritong bangko ko yan eh. Marami daw tinitake over ngayon ng RCBC Hindi na mga non-performing assets. Hindi naman, economist. Isang tanong lang, Michael. 7.9% inflation nakikita ng BSP noong Mayo. Okay? Ano ba sa tingin mo ang mga dahilan dito? Ano ba ang maaaring solusyon? At may nakikita ka bang mangyayaring ginagawa ang gobyerno para masolve to? Well, Mr. Conrad, kasi kayo po, well-respected and veteran na dating po sa business na mga business news, no? Ito po, kung mapansin niyo po, Mr. Conrad, cycles po 'yan, no? Dahil ang nag-trigger po ng mataas na inflation, pagka mataas yung world price ng langis, na-trigger po 'yan yung giyera sa Iran, tsaka sa ito po sa sa Middle East mula noong February 28, may 3 buwan na po. 4 years ago, similar, Russia-Ukraine War, February 24, 2022, at hindi pa po natapos yung gera na yon, no? Kahit 8 years ago, no, 2018, yung po yung first Trump administration. So pagka may sharp increase in fuel prices, mula po ng gera, no? Although, in fairness, bumaba na, nagka-rollback na marami, lalo na sa diesel, no? Pero net increase pa rin siya. Kasi pinanggalingan po niyan, depende ko sa lokasyon, mga 50 pesos or even less than 50 pesos, no? Bago po February 28 na gera ditong sa Iran at sa Middle East. Ngayon po, depende rin sa lokasyon, di ba may mga below 80, mga iba 80s, iba 90s pesos per liter, no? Sa gasolina diesel. Galing po yan as high as 150 to 170 pesos. Siguro mga 2 months ago, doon po sa diesel, no? Pero ganun pa man din po, kasi given na po yan, pag may net increase in fuel prices, meron pong, may second round inflation effect na apektuhan din yung, syempre, yung transport costs, eventually, yung wages, tataas, lalo na yung mga presyo ng ibang bilihin, mga pagkain na binabiyahe, no? Pasa-pasa po yan eh. Yun po yung, we need to contend with that, no? Tapos, on top of that, yung dollar against the peso, medyo on the high side recently, nasa 61 levels, no? With mga around 61.50 to 61.60 levels in recent days, no? At least for the past 2 weeks, malapit po doon sa record high na 61.75. Kasi mula po nung gera, umakit po yan ng almost 7% na for the past 3 months yung dollar against sa peso. Nagsimula po yan ng 57.60. So, matik po yun. Lahat ng ini-import natin, palitan pa lang po ng pera, lakas po kasi natin mag-import eh. Almost $50 billion per year. In-import natin mga sasakyan, mga fuel. Wala kasi tayong fuel. Halos lahat ng mga gasolina, diesel, yung mga crudo. In-import po natin yan, LPG. Kaya yun, palitan pa lang ng pera. 7% na kagad yung dagdag sa presyo ng importation. Kasi ang pambayad po yan, dollars or foreign currency eh. Yun pa lang po yun. Paano po wala pa doon yung presyo ng produkto itself, no? Kasi magmula ng gera, tumaas din yung mga fuel prices. Kaya yun po, yung pass-through effect na tinatawag, sticky po yan. Kahit sabihin natin magbukas yung Strait of Hormuz. Although sarado pa rin po yun. Kasi that's 20% of the world's oil, 25% ng LNG. May 3 buwan, sarado pa po yung Strait of Hormuz. Isa rin po yun sa kadahilanan bakit po medyo may net increase pa rin sa world price ng enerhiya, ng langis, ng mga fuel, petroleum. Kasi contentious eh. Hindi Ano pa po solusyon, talaga Michael? nagkasundo. Anong pwedeng gawin? Anong pwedeng gawin?
Well, talagang structurally, well, ngayon, short term, wala tayong choice but to really import, no? Halimbawa ngayon, in the near future, we have like mga 44 days worth of inventories. So, first we need to, of course, short term lang po to, diversify natin yung sources natin na kasi masyado tayo, yung mga, just like any other Asian countries, reliant tayo sa crudo, sa LNG, sa mga energy products from the Middle East, no? So, yan, yung mga mas malapit nating karating bansa, kahit din yung outside of the Middle East, i-diversify natin yung supply sources. That's Sabi one, Michael, something sabi ng short-term. BSP, ang malaking portion daw nung inflation galing sa food. Ano nakikita mo solusyon dyan? Sa Yung food. mga Sa food food. naman. Food Oh, shock. ganito po. Food shock. Sa lahat po talaga, solusyon, huwag tayong masyadong umasa sa imports. Tangkilikin natin yung atin. Yung mag-produce tayo ng sarili nating pagkain. More Lalo na production, you mean? Yes, Opo, more yung food production. production. Huwag tayong import hanggat maaari, no? We use technology to boost productivity, whether it's mechanization, tapos yung best technology available to, bottom line po nun, dadami yung output, no? Di ba mahirap gawin yan, Michael? Nagawa po ng neighboring countries natin eh. It's just a political will. Yung talagang, ito po talaga yung dapat siniseryoso ng mga, ito po talaga yung dapat na importante. Kasama po to sa better governance standards eh. Yung mga bagay na yan po yung siniseryoso, no? To boost the productivity ng... Michael, siniseryoso doon si Secretary Chula Aurelian, ha? Uy, Please, Ay. talagang nagbubuhat siya, talagang nagtatrabaho. Talaga? Oo. may nakikita ka bang ganon, Michael? Well, in fairness, it's really a whole of country approach po. Oo. Kumbaga parang i-boost natin yung mechanization na parang ano yan, talagang from the grassroots, no, buong bansa, iba-ibang probinsya, region, i-boost natin yung ano, yung mechanization. Tapos yung higher yielding na varieties na Can the private sector do that and not Pwede rely on the government? Pwede bang, Michael? kung hulog private society, sector, the banks, initiate the that. yan, mga ganon. The oligarchs, Yes. the huge conglomerates, can they initiate this? Well, yung isang malaking conglomerate, talagang nag-invest na rin. Yung the biggest greenhouse to become the biggest vegetable producer in the country. Ay, may Israeli partner po yan kasi they have the best Si technology. MVP Group yan. Oo, MVP Group. Opo, i-replicate po yon sa iba't ibang syudad sa buong bansa. No? So may nakikita ka Tapos, na nagsisimulang private sector na gumagawa niyan. Ayo po, kasi kasama na rin po yun sa yung pagtulong sa bansa natin. At the same time, syempre, profitable din po. And magiging profitable lang yan. Using the best technologies. Dati kasi, Michael, may mga malalaking mga business people Ayaw na talagang Like your bank, agriculture. ayaw ng agriculture. Kaya magbabayad na lang ng penalty. Para Well, ano po yan eh. So, yun, yung actually, other than the crops, no, yung mga, Yes. halimbawa, yung mga livestock, yung mga piggery, yung mga manukan, post-harvest facilities, yan. At saka o yan mga lahat, infrastructure. logistics, no? yung logistics sa Pwede kayo component. pumasok dyan, di ba? RCBC, pwede. Tapos, the way forward, magiging ano din yan, yung marketplace siya magiging digital din, magiging online. Mhm. No? Kasi that's the way forward, imi-meet yung buyers and sellers para ano rin, di ba? Mas efficient. But no? we're pressed Kasi- for time, Michael. Ang prediction, within 5 years, mararamdaman na natin yung Food shock. food shock dahil sa climate change within 5 years. And in 10 years, it's the worst of times. Okay? May El Nino pa po. We need to Yun na nga. Isa pa nga, isa pa yan. Isa pa yan. So meron Hindi na tayong pwede dito. meron tayong kumbaga urgency. We're pressed for Opo. time. Paano Opo, natin yun po. Kayo ba, Michael, dyan sa RCBC, for example, are you setting aside a certain portion of your loanable funds talagang For food production. for food production, agri or agra or aqua culture? Sa lahat naman po ng bangko po. Kasi may competition din eh. No? Yes. Pero makakatulong po talaga yung kasi ano ba yung biggest equalizer? Yung ngayon, well, other than yung mga technology is the best equalizer. Kasi that's the way to go. By leaps and bounds yung productivity gains. Nadami yung output natin, whether crops yan, livestock, poultry, ano yan, mas marami yung biik, mas marami yung manok, mabilis lumaki, mas mura yung cost.
mas mabilis yung output, mas mura yung bilihin, no? Mas marami yung supply. Yun po talaga, using the best Okay. technologies. Nakita natin yan sa makarating bansa natin. Alam ba, sa Thailand, yung biggest, Tama. yung CP group, no? Nagawa yun nila, yun, bakit di natin magawa? Di ba? Oh. Opo, it's a way to go. Yeah. Yun po yung talagang no choice, no? But and yan na yung best technology. Ngayon may AI pa, di ba? To further boost productivity and reduce costs. So, yun, embrace po natin yung best technologies. Okay. Para, that's the only way. And make it profitable also for our farmers para maengganyo sila magtanim at kumikita po sila at hindi sila nalulugi. Tama po yun, yung binanggit nyo, yung climate change, yung mga bagyo, yun po kasing kalaban natin eh. So, yung mga safety nets na, Okay. yung mga crop insurance, yun Okay. talaga lalong paigtingin pa. Kaya, yun, marami po talagang kailangan trabahuin when it comes to yung productive, yung improving the productivity using the best technologies. Yun po talaga. Kasi that's the only way para hindi tayo import ng import. Okay. Tapos sa renewable energy, ganun din po. No? Harness pa rin natin. Yung solar, yung wind, offshore wind, geothermal. Wala raw yung yung- solar eh. Wala raw epekto sa atin yung solar eh. Sabi ni Congressman Mark Congressman Cuangco. Mark. May hina daw Kaya ang... well, at least available na yun at the household level. Yung pwede mag-power ng aircon, mag-charge ng electric vehicles din. Yan, pag-charge ng electric vehicles para bukasan natin yung dependency Yung mga natin. nag-invest sa solar, Michael, nakakilala ko, they're regretting it. Na mga household. Household. Ang laki ng gastos, konti lang naman ang natitipid sa kuryente. And it Well, will take eventually- them 10 years ata, 20 years to recover. Well, yun po yung although may curve po yan, no, na past 5-10 years, bumaba na po yung cost. Bumababa. There will be Yan. further Okay. improvements down the road, no? Ngayon, Okay. tama po, may mga financing available. Yung payback period, depends eh. Parang lumalabas daw, kumikita lang yung nagbebenta ng solar. Well, credible din po dapat yung Tama po, kasi minsan yun yung motivation. Thank you very nila much, eh. Michael, sa uulitin, ha? Maraming Ayun, salamat maraming sa iyo. Yan po si Michael Maraming Ricafort, siya ang Chief Economist ng RCBC. Tukol po sa hinaharap nating food crisis at inflation. Thank you very much, Michael. Ito naman si yun na nga si Michael he was taking up the cudgels for renewable energy. Binaril mo naman. De, pero maganda yung sinasabi ni Michael. Bakit gusto ko lang level-headed. base load power. Ikaw naman, level-headed yung tao na yan. Oo. Pag-discussion, Alam niya yan. he can take Alam it. babanggating mo yung baterya na ilang percent na Hindi, that can be kinukuha. part of it. May mga iba, hindi, ano naman ngayon? Sabagay, he can take it. Medyo, checkered. Oh, hindi, Ang overrated talaga yung solar. Renewable. Yun. Overrated. Oo. Sobra ang concentration. Hindi natin sinasabi huwag tayo mag-solar. Ha? Mag-solar tayo. Pero very, Pero very... bakit doon Let's nakatuto put all ang our eggs in gobyerno that basket. natin? Hindi, tsaka, Yun ang sinasabi ko. Ang nagiging problema dyan sa solar, parang tama yung nakatutok. At the same time, parang ginagawa natin siyang base load. It cannot be the Hindi base pwedeng load. base load ang solar. Pwede yan yung mga Hindi pwede. very specific areas yan na workout, etc. Pero hindi yung base load dyan, hindi pwede yun. Parang Community BCDA system. yan eh. Sobrang Oo. emphasis sa mega world eh. Oo. Parang ganon. Oo. Ang energy naman natin. Sobrang emphasis sa Isa- renewable. Yung Yung energy, yung mangyari. yung balita over the weekend, umiikot si Secretary, ang Garin, tsaka yung ERC sa mga power plants. Hindi, para dapat daw i-check tanggalin daw. na yan eh. Oo. Sabi ko, parang press release na press Hindi, release. tsaka yung- ikot mo yata. Hindi, tsaka- Hindi naman yan ang Press release na problema. press release. Oo everybody's going around, parang taking a page from Secretary Vince Siguro Diaz. kanila doing their job. Means going around, Means hindi going pwede eh. around. Hindi yun eh. Ganun. Eh, yun na Engineer mo na executive time mo, nauubos na. Engineer mo na yun, no? Enforcement officer mo na yan. Hindi. Okay, go around. Oh, ano Pero ngayon? huwag kayo mag-press release. Pwede ba yun? Go around if you want to check. Pero ang problema, Baka go around tapos automatic press release. Baka makuryente pa kayo dyan. Baka kung ano pa mangyari sa inyo dyan. Ito po, hindi daw po ba tama si Robin Padilla, force majeure? Yang El Nino, La Nina. Dahil babahain tayo. Yung conflict sa China, over Taiwan, yung giyera yung sa Middle East. Hindi raw po ba Force majeure yan. force majeure yan? Sinagot siya kagad ng ibang mga nasa social media. Storms, flood, earthquakes, wars, terrorism.
La Nina. Lahat po yan force majeure. Hindi po Ayon sa... Yung strict definition ng Strict force majeure definitions po, for purposes meron of your pong- trabaho. Merong rules ang Senado dyan. Yes, ang Kongreso. Hindi pwedeng si Senator Robin Hood Padilla magsasabi kung ano yung force majeure. Dahil meron pong definition or what? Tawag nito. Ang very, Ang teleconference, video conference, other remote means dahil sa force majeure or national emergency ay defined po yan ng Senate rules. At saka defined natin dyan, we know, kasi for purposes of participating in a legislative activity at lahat, you need to have the following. Number one, you can go to the place. Unforeseen. Number one rule po dyan, unforeseen. Okay? Yung kaso na sinasabi natin kay Bato, and we presume na tinutulak ito para doon kay Bato, ay hindi po unforeseen yun. Foreseen na foreseen. Planong-plano yun. Planong-plano yun. Kailangan po unforeseen. Yan ang number one sa force majeure. Okay? Ngayon sabi, sinagutuloy ni Senator Padilla, kayong mga pangangatwiran, yung mga genius, highest level yan ng pagkapilosopo. Hindi. Ano? Pagka dinadala mo daw sa kalye yan, madali ang sagot niyan. Hindi. Pagtrabahuin si Bato. Ang si Secretary Bato. pinag-uusapan Diba? dito, Diba? halimbawa ikaw, mayroon kayong pinag-uusapan sa Senado at lahat kayo dapat nando doon. Kung ikaw lamang, personal, hindi ka makapunta doon, pero makapunta naman yung iba mong mga kasama, ay hindi force majeure yun. Oo. Number one. Dapat yun. sila hindi rin makapunta. Dapat Kaya sila nga hindi force rin majeure, makapunta. oo. At hindi lang yun. Yung staff ninyo hindi makapunta. Kasi, kailan nare-record yung mga pinagsasabi nyo doon. Pati yung debate ninyo, pati yung pinag-uusapan ninyo, at lahat. Pati yung magiging boto mo, i-justify mo yun. Kung ba magbobotohan kayo. Ganun ang ibig sabihin yan. Lahat kayo, in other words, the Senate is closed. Or the Congress is closed. Walang makapunta, in other words. Ibig sabihin po niyan, unforeseen, meron niya sinasabi dyan, act of God. Di ba? Yung mga arrest warrant ni Bato, act of God ba yun? Force majeure. Alam mo, hindi ako... Labo ng argument Alam mo, di ba, Bari, nabanggit Hindi, ko kanina, anniversary namin ng misis ko. Sa 30 taon na yun, pare, sinubukan ko yung force majeure ni minsan, Hindi di ako pwede. nanalo, pare. Kasi hanggang ngayon po, divided pa daw yung Senado because of this issue. Divided Etong pa ba gusto sila? nila na pwedeng umattend via Zoom or a teleconference, whatever. Why do we Kung fear di man change Zoom. daw? Yan po ang main issue why the Senate deeply divided. Okay? So, paano masosolve yan kung pinagpipilitan nyo pareho? Di ba? Pinagpipilitan yung force majeure, umaharap ng kung ano-ano. Pero sinasabi ni Lacson, parin Jonat, parin Joel, yun daw makukulong na senador dahil do sa flood control, pwede naman silang humingi ng permiso Sa korte. sa korte to attend the session. Pwede ba yun? Hindi. The court will have to decide. Hindi. Kung ano Anong mga factors na gagamitin ng court to decide that? Yun ang gusto ko malaman. Yan bang... Kasi ano yan, may kasalanan kayo and you can still... Ano yun? Sa akin, hindi. Pag kulong ka eh. Hindi, Hindi makulong si Bato? Yung mga nasa... Yung mga nasa, Ang sabi po kasi, hindi naman pwedeng, ano yan kwan yan di ba? Unbailable. non-bailable. Non-bailable. Ang magiging issue doon is papasok na doon sa the ethical standards. Ikaw ba nasabihan ka na charge ka, there is a certainty of conviction on your part dahil nalaman na ikaw pala ganito. Do you have the standing to even participate in anything that has something to do with And then you will demand mag-attend ka ng session. You will ask the court. meron ka bang standing sa ganun? I'm sure related to sa impeachment ni Yes. Vice President Sara Duterte. Kaya po pinag-uusapan yan. Okay? Kaya rin, usong-uso ngayon, yung mga survey
showing that ang mataas ng satisfaction rating ni Sara. Sara, yes. Siya pinakamataas. Ang tindi ngayon, ang tindi. Bakit all of a sudden, Vice President ang sinasurvey? Hmm. Yun ang nangyari sa history na. Oo. 2028. Yan ang dahil sa 2028. Bakit? Bakit ngayon lang yan? Oo. Bakit in our history, Nagiging yung Vice ano? President for spare tire? Nagiging main. Yan ang ngayon. Kasi may impeachment. Okay? 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Yan pong Department of Transportation. Oo, nag-press release 1 billion daw ang kailangan nila para bike lanes. Wow. Saan nila lalagay yun? 1 billion. 1 billion for bike lanes? Alam mo itong bike lane na Kasi ang liit-liit daw ng budget nila for bike lanes. Alam mo yung bike lanes na yun na pinapalangandakan nila na one of the solutions to our transport problems? That's a mirage. Pwede po Wala yan. Hindi sa big cities like Metro Manila. Ilagay ninyo sa ibang areas. Okay? Meron pong mga bike lanes halimbawa in Amsterdam. Pero aside from the bike lanes, antindi ng train system dyan. Oo. Yung mass transport Yung mass nila. transport, so most of the people are in the The mass transport. Yung mga nagbabike-bike po dyan, yung mga pupunta sa kabilang kanto, hindi po yun ang galing sa probinsya, hindi yun ang galing sa Bulacan, ang galing sa Las Piñas. Paranaque, mga ganun. Na babiyahe mo Las Piñas hanggang Ortigas, walang ganon. Yung bike lane Meron na yan will work kung matindi ang iyong Mass mass transport. Okay? At saka Pwede ba nating Tsaka napansin ko sa ano sa utak nung napansin ko sa ibang bansa, kapag maganda yung mass transport mo, yung kaling na yung existing mo, pwede mo ngayon i-convert yung iba sa bike lane. Dahil Precisely, kung wala na kotse. wala na mga sasakyan eh. sa kalye. Right now, hindi Yung pwede. pedestrian, mas, Dahil gamit na gamit yung komportable. sasakyan. In fact, mas gusto ko, sidewalk ang lagyan mo para Yeah. makapaglakad yung tao. How right you are. Oo, Hindi. lalo na yung mga senior, PWD, di ba? At saka wag para bang maling-mali ang ating priority. At wag mo 1 ilalagay. billion lalagay sa Wag bike mong lane. lalagay yung bike lane mo sa EDSA. Kasi yun ang tinitira nilang ganun eh. Nag-aaway na ngayon motorsiklo at saka bike. And then, nagagalit yung mga environmentalists. Dapat daw, lahat. Oo. Oh, In Okay, an bakit ideal hindi? world, lahat tayo dapat nagbibisikleta. But the reality of it, kailangan po muna ng mass transit. Ngayon, kung wala pa yung mass transit, gamitin natin yung bus system. at hindi ganon, hindi EDSA. Hindi kagaya ng Hindi EDSA. kagaya ng EDSA. Yung bus system po, para mag-improve yung transportation. Itong question, ito. Dalhin mo yung bike lane mo sa Cebu. Sige nga. Yung ganun kakikitid ang mga kalye at siksikan yung mga jeep at lahat, kotse. Binondo. Binondo. Sige nga, dalhin mo yung bike lane mo Sige doon. nga. Tapos 1 1 billion? billion. Hihingi raw ng another, magkano? 250 million. Para daw gumawa ng mga bus station sa... Sa gitna ng EDSA. Ano pa-privatize din ba yung bike lane? O ano ba? Ano mang gagawin nito? Hindi ko alam. Hindi nga. Sa Marikina, which is supposed to be one of the most disciplined cities in the metropolis. Hindi nga masyadong naano yung bike lane nila eh. Ay, ang laki ng ginastos ng Marikina dyan. Hindi naman ginagamit. Hindi ginagamit. Why? Mahirap Kasi eh. po, kung doon ka lang sa loob ng Marikina, okay lang Okay yun. lang. Ang Sasagasain problema, ka yung doon. mga taga Marikina, lumalabas ng Marikina, nagpupunta kung saan at doon magtatrabaho.
At tinatawag. Kaya mo ba mag-bike noon? Isipin mo, hindi, sabihin natin kayanin mo na malakas ka, pero yung transition mo mula Marikina to Quezon City to, kamamatay mo yun eh. Kamamatay mo talaga yung maniwala ka. Safe nga ba ang ating mga kalsada? Oo eh. Safe nga ba ang ating mga kalsada? Eto, meron na naman namatay. Armored Yan, mga van. ganun. Na nabangga. Isa patay, 20 injured. At hindi po mabilis ang takbo. Oh, Hindi. armored nga eh. Alam mo, sinasabi nila, sa ibang bayan, dahil sa sobrang bilis ng mga Sasakyan. expressway, Mm. Autobahn sa Germany, mabilis 100. Puto ba na? Oh, 100 minimum. Oo, mga miles. ganun. Ibang usapan yun. Eh yun, doon na mag-aksidente. Dito sa atin, napaka-traffic na. Armored van. Isipin mo, At nag-aksidente Malamang pa. 30-40 kilometers per hour. May lang yun. namamatay. At namamatay pa. Paano Namatay pa. nangyayari yan? Ibig sabihin, kulang tayo sa traffic safety. Tapos enforcement. Enforcement. yan. Our- Passenger bus po, armored van, pero pareho ba makakatakbo na mabilis yan? Nagkabanggaan, meron pa namatay Saan yan? sa Quezon City. Oh, sa Quezon City yan. Alangan naman nagtakbuhan sila doon. Ah. Pero pare, nabanggit. Ano yan, nasa intersection eh. Oh. Bigla nagbanggaan. Ganun ba kabilis sila tumakbo sa intersection? Hindi eh. Paano po nangyayari yan? Department of Transportation, baka naman pwede nyo pare, pag-aralan. binabanggit mo yung Department of Transportation. Might as well, kasi nakuha ko itong press release nito kagabi nung nag-e-edit ako eh. They will have, they made a big deal na they will have 14 stations. Along EDSA. Along doon sa MRT7. Kasi may lumabas na balita na magiging 13 lang. Eh, agad-agad, itong si Secretary, 14 daw. 14 Ba't yan. siya concerned na Kasama concerned yung doon? San Jose del Monte, Bulacan, tsaka yung common station dyan sa ano. Yeah. MRT7. Oo, MRT7. Hindi naman kayo may project Oo niyan. nga eh. So, Hindi nga ninyo naaayos by the second yung common quarter station eh. of 2027 daw. Kumusta na ba yung project subway? Unang-una, yan tungkol dyan sa common station, hindi na nagagawa. Gawin nyo muna yan at trabahuin nyo. Bakit naman kailangan gawin yun? 20 years lang in the making pa yan. Tapos ngayon, ito pa, ang kinakatakutan ng marami nating mga kababayan, pati yung mga nakakaintindi Yeah, ng oo. subway operations, itong kapalpakan dito sa subway. Kasi, ang nangyayari, naitsapera yung mga magagaling natin mga engineers na dapat kasama sila dyan sa operasyon na yan at nakakaintindi naman sila sa construction. Bakit naitsapera? Kasi, may consultant itong DOTR. Ang consultant na yan kasama doon sa pagkuha ng pondo. Malaki kita ng consultant. Oriental, ito ang pangalan nito. Oriental Consultant Global, OGC. Yan ang palaging consultant ng JICA yata. Tapos, wala bang pagkakataon itong at dapat ginagawa ito ng DOTR, yung mga consultants na kinukuha nila, na foreigners not even Filipino consultants, na foreigners, tignan nila kung anong qualifications ng mga ito, kasi maraming lumalabas na fake yung kanilang mga qualifications. Itong Oriental, Oriental Consultancy Consultants Global. Global. Baka naman pwedeng force majeure yan. Nako, Hindi pwede. mag-propose major tayo later on, pag nag-leak na yung mga ginagawa ninyong subway na yan, hindi natin naintindihan. Ano ba kung yung nangyari. consultant? Tayo ba namimili niyan? O they are rammed down our throats? It is being run down our throats right Di now. ba, sa ganyang Sapilitan project, niya. Sapilitan may niya. consortium partners. Malaki kita niyan. Malaki mga yan. kita So, sino niyan. pumipili? Yun. Kasi lahat sila libre lahat yan. Ang tatas pa ng sweldo. oo. Tapos walang technology transfer if you are talking about us later on taking our turn Mga Philippine running the engineers, subway. Yan ang problema natin dyan. Yung mga Pinoy na magagaling na engineers, mga batikan na engineers na ito, nagiging It's a pera. It's a pera. At ang consultants, yun ang mga naggagawa ng kung ano-anong kabalastugan dyan, na puro mga junior engineers to. If you compare them in terms of Ano to? Mga Japanese ba yung Hindi. consultants? Myanmar, mga Thai, mga Big mo sabihin, mas Vietnamese. magagaling yan sa Pilipino? Yun na nga. Kaya dapat tininig. Nakita nyo ba yung si Harper ng Spurs? Oh. Okay. Oh. Pinay Pinay ano yun, ang nanay niya, Pinay.
anak ni Ron Harper ng Yes. Chicago Ng Bulls, Chicago Bulls, yung teammate ni Jordan. Teammate ni Jordan. Ano pa kasawa ni Ron Harper? Pilipina. Pinay. Rookie itong Harper na to. Galing. Mm. Pucha, lakas ng loob. Tapos aasa tayo sa mga foreigner na... Ito, engineers ito. We are talking about engineers. Senior engineers na itong mga Pinoy na naka-deploy dyan. bakit sila naayat sa pera? Kasi nga, yung consultant ang gumagalaw. Siya ang nag-ano. At Nag-a-appoint. pinapabayaan yan ng DOTR. Sino yung mga engineer na yan naka-assign dyan sa... Naka-assign dyan sa mga section ng subway. Yung ginagawa ng mga kasi section by section yan eh. Galing Section saan yung mga engineers natin? Iba-iba. Iba-iba. Yung iba, dati Sa ng mga... contractor. Yung iba dyan, dati ng talagang DOTR o dati ng talagang Public Works. Talagang magagaling na yung mga yan. Tapos yung mga, sila magdidire, hindi naman nila alam masyado yung mga to. Mga juniors ka. Dapat ang ating sinasabi lang, DOTR, tignan ninyo din itong mga consultants na binabayaran din natin out of the loan. Napatakbuhin Hindi, pala. tsaka, as I understand, yung mga consultants na ganyan, they will depend upon those who were originally there na, yung mga senior engineer na Pilipino rin siguro. Sila magpo-provide ng kukunin lang nila yung trabaho. Gagawa sila ng kunya-kunyari Oo. mga ano doon. Because they cannot plan from out of nowhere. Kailangan sumunod pa rin sila dun sa Ano nga ang experience mo? blueprints ng mga What is Pinoy. your experience? Pag ikaw ay ganin sa ganito. Maski na private projects, mga buildings, pag foreign contractor, kinukuha nila yung kanilang mga sariling tao na yung technology transfer na sinasabi Nawawala. na hindi nangyayari. Hindi nangyayari yun. Marami po tayong infrastructure projects Ba't natin na pinapabayaan finance yun? by foreign By- grants. Mm. Ang nangyayari dito, nilalakad nila yung kanilang sariling mga consultants ang kukunin. At ang masakit Pero doon, hindi po kasama yan sa kontrata. at ang masakit doon, parin Conrad, parin Joel, mga juniors to eh. Dadalhin nila sa overseas, sa atin, matututo sila dito sila magiging parang experimental tayo. Bakit hindi natin, Bakit tayo pumapayag doon? ang dami natin mga Pinoy na nasa labas, yung ating isa sa mga pinakamagaling, consultant siya ngayon sa Bangladesh for another project, na railway rin. Ba't di natin yung kinuha? Eto, nabalitaan nyo ba to? Fake daw survivor doon sa Sa nag-collapse. Angeles. Teka muna, fake. Pati ba naman yun? Pinake Fake pa? din yun. Ano Siya, kumuha siya ng Napakaloko naman nun. Kumuha ng... ayuda. Bakit may ayuda ang... Kasi merong assistance ang DSWD at lahat. Para Pati ba doon yung mga gano'n, binibigyan ng ayuda? fake na nga, fake. Dito doble na nga. Nanto ko pati yun na Pinake fake. pa niya. Na May fake. nagsabi sa akin, yan daw under construction na yan. Wala pa load eh. Bakit nag-collapse? Ibig sabihin, minadali. Minadali yun. Yung pong pagtuyo para matuyo yung concrete. Ay meron po talagang panahon yan. May curing period ng tao. Ngayon, kung noon natigil yung trabaho dahil meron mga violation, Pinatigil yun eh. hindi malayo na naghahabol. Pag naghahabol na ganyan, yan. Inilisan na. Wala pang load, pare, bago mong kukulaps. Wala pang walls. Naayos pa lang yun. Paano yan? Ngayon nakausap akong Sampu na namamatay daw. nakausap akong arkitekto over the weekend na tungkol dyan. Sabi niya, alam mo sa totoo lang Joel, lalo na sa mga ganyan, building, kahit na bahay, ang isang talagang accredited na arkitekto, saka yung kanyang kontraktor, Structural. isang ikutan lang, alam mo Alam na na niya. kagad, ano na yan eh, base na yan, na nasa tinuturo talaga Oo nga. yan eh. So ibig sabihin pati yung inspector, kasama Wala. talaga sa ano. Kasama Sino? sa... Isang ikutan lang actually doon sa Ng site Angeles. mali na kagad. Alam mo na kagad eh. Yung bang, yan hindi naman, that's not, Halos instinctive Oo, kasi siya na yan eh, na lalo lang tatayong. Kaya nga kataas. suspended, dalawang official daw po, building officials Officials ng ng Angeles. Angeles. Dalawa suspended. Bakit suspended? Iniimbestigahan daw. Yan. 60 days ang suspension Suspension. nila. Sino mag-iimbestiga rito? Yung mga kasamahan nila? Hindi, public works Di dapat wala. yun. Public work. Public works dapat yun. Ombudsman! Di ba?
Ombudsman sa akin. Sa public works. Kung public works ka, baka kakuntsaba nyo rin yan eh. Hindi ba? Yan Kumbaga ang sa kinakatakot Kilambato, natin. nagkindata na kayo dyan eh. Sir! Kaya na yan eh. Ayos na. Yung sinasabi ko sa inyo, yung kidsenya, kung hindi ni-repair yun, nung mga tenants, kung hindi ni-repair, babagsak din yun. Yung repurposing po. Tsaka ang building, every 10 years, Tinitignan yan, tinitignan. Maraming paraan po para makita yan. Meron dyan yung katok-katok lang. Lalaman mo. Meron talaga yung sinisinsil. Tinitignan yung integrity ng Gatas 10 years Yung after structure, at ano, oo. no? every 10 years. Oo. So kaya yung mga engineers, Asa ka pa. Asa ka pa. Nung construction pa lang, hindi na sinilip na, Hindi yung ba? pinabayaan. Hindi. Oh. tapos maniningil ka ng rental habang ginagawa. Hindi ba napaka... So, napaka-okay kaya naman ng nakausap ko BCDA itong mga nun. arkitektong to, naisip-isip ko, alam mo, lalo dito lang sa Metro Manila, lalo na, tumingin ka Quezon City, sa Sino ba presidente ng Mandaluyong, BCDA? Pasig. Mahilig Bingkang. tayo, Bingkang. yung makikita mo na lang biglang, ba't naging 8 floors na to? Samantalang dati hanggang 2nd floor lang to. Something had to, hindi pwedeng gawin yung basta-basta. Ang dami nating ganyan na mga, of course, nag-inspection ng city dyan, yung city engineers, pero... Hindi, pumunta ka dyan along the, C5. Diba ang dami dyan eh? C5, yung sa C5. O sa C5. Tignan mo Biglang kung- ang taas na. ang tataas na. Mga bahay. Mga bahay. na siya. 4 5 stories na. Nakakatakot yun. Nakakatakot talaga yun. Pag dumating yung the Ano big eh, one, Pwede mo bang sinasabi. habulin yun na, buhusan natin lalo para pwede tayo mag 6 Wala. Walang ganun, Wala, diba? kailangan yung Dapat sa simula pa lang yan, inayos na yun. Pundasyon. Pundasyon mo. Pundasyon ang dyan. Pero hindi. May pundasyon. Depende sa gamit mo. Oo. Nung Depende pa sa upper gamit. floors, magkakaroon ka pa Yung rin load. ng mga Additional yun. Kaya At may saka, load yan eh. Ganon kalalaki yung mga, yung mga... Yung sinasabi mo sa C5 dahil nagkaroon na kasi Oh. diba ng tulay, Di makikita mo ngayon. Sabi, May nagdagdag nagkaroon pa na- ng penthouse tsaka view Yun na deck nga. yung Yun na, buko yun man. na. Ano yan? Tagig yan. Oo, Tagig sabi yan, ko, tagig. Hindi ba delikado to after seeing mo nangyari O sa bakit Angeles? yung Little Mayor ng Tagig, hindi pakialaman yan? Ayan. Ng BCDA. Yan, Ng FBDC, ng Ayala. May Little Mayor sila dyan eh. Na tineterrorize lahat. Di ba nakikita ng FBDC yan? Yung FBDC yan? Ganun. Wala nga pa. Yung BCDA nga, co-opted na. Wala na. yan. Sabi ni Jonat, sino yun? Si Bingkag. Kaninong bata yan? Si Joshua Bingkang. Joshua Bingkag. Kanino? Bata ni Deco. Daming ginagawa Dego? niya sa park. Aba, baka kailangan. Pero hindi, under the DTI yan eh. Yung policy supervision. yan. Oo. Policy Wala ka naman maasahan sa DTI dahil ang mga gusto niyan, trust marking, permit sa advertising, E-commerce. Hindi, pero Babayad ka sa agreement with isa. manufacturers not to increase prices. Yan lang naman maasahan mo dyan eh. Wala pa nga yung pick-up. Ay, pick up. wala pa yung pick-up. Licensing yun. Kailangan ba yung pick up? Contractors licensing. Doon po sa mga nag-aalala dahil papasok na raw ang school year. Oo. June Okay. June. Papasok na ang mga bata. Next week na. June 8. Mm. Simula na po yan. June 8 meaning Monday. On Monday ba? Next Monday? Mm. Sabi daw po ng DepEd, gusto nila uninterrupted power sa mga schools. Sa salita ba makukuha yun, parin Jonat? Uninterrupted power sa mga schools. Sa mga schools. Maganda yan kung mangyayari. Maganda press release. Mm. Pero tignan, paano natin gagawin yan? Kukulang na kulang tayo sa power. Baka dapat mag-solar Parang din yung mga schools. just, if you wish it so, it will happen. Really? Parang ganun ang nangyari. Paano mo mali? Yan daw po gusto sasabihin? nila. Walang brownout. Ha? Pwede ba yun, parang Joel? Hindi mo naman pwede i-isolate yung eskwela Oo, doon sa mga bahay-bahay. Kasi kung nagkaroon ng sa isang sektor, merong yellow or red alert yan. Lahat yun. Lahat yun. Hindi. At least may request sila. Na walang pa. Ewan ko ba, ang dami pong kailangan gawin sa education. Bakit yan ang mga pinagkakaabalahan ng ating education secretary? Okay? Mhm. Sabi po ng EDCOM 2,
Ayan. Yan na. Kung mas maliit ang size ng class, mas maraming matututunan yung mga bata. Ito lang yung tanong natin. Sabi po yan ng EDCOM 2, na kung saan kasama ang ating Education Secretary. Nandun ba siya sa EDCOM 2, John? Siya dapat ang chairman ng ano. Okay. Sabi po ng EDCOM 2, pag mas maliit ang class, mas madaling matuto ang mga bata. Mas maraming matututunan. Ngayon, paano mo mapapaliit yung class? Ang Kung wala size kang ng class, kung walang classroom. Nagsisiksikan po sila. yung mga estudyante natin sa mga classroom at malaki yung klase kasi nga kulang sa classroom. At ang pinagkakaabala ng ating Department of Education ay yung problema ng power. Galing. Kailangan daw hindi mawawalan ng kuryente sa mga schools. Sabi po yan ng DepEd. Galing. Kasi kawawa naman yung Mga bata. At hindi saka ito, matututo, estudyante. walang ilaw, walang ventilador. Yan. Asan na nga ba yung mga bagong classrooms? Ilan na natayo? Malapit na. Wala na? Malapit na Wala yung... pa. Last year ilan na natayo? 22? 22. Aray ko. May pera naman. Oo. Di naman nawawalan ng pera. Marunong naman tayo siguro mag-construction. Ng classroom. Oo. Hindi naman tayo BCDA. Hindi naman tayo Na kailangan. militar Oo. mayor. Hindi naman. Hindi. Kaya natin yan dapat. Yun daw po mga tumanggap ng pera sa tupad. Sabi ng DepEd, isa pa to pinakikialaman pa, pati tupad. ng dole. Kailangan daw tumulong yan sa paglilinis ng mga klase, ng mga eskwela. Di ba na, kita mo, pinakialaman din. Meron na hong PTA doon, Parent Teachers Association. Sila nga in charge sa mga ganyan. Pero hindi, kailangan pakinabangan daw yung kumuha ng pera sa tupad. Sabi ng DepEd. Mga parents na nga ho yun. Ito, galing kay Sara Duterte. From the frying pan to the fire. From the frying pan to the fire. Ay, naka. Napakadami daw pong kailangan na maglilinis. Kaya, singilin yung mga tumanggap Sa tupad. ng subsidy sa tupad. Paglinisin. Bright idea ba to? Anong lilinisin nila? Wala nga kayong classroom. Hindi, yung existing classroom. Yung mga existing. Magsisiksikan kayo doon. Yung mga Siksikan nga lang bakuran. kayo doon. Magsisiksikan kayo doon. Ay, mga bakuran. Kung meron pa man bakuran. Okay. Meron ng meron assigned po yan. As a matter of fact, hindi pa March pa lang nag-assign na yung, bago pa magkatapusan ng mga pasok, nag-assign na yan usually. Kasi anticipatory yung mga teachers magagaling tayo. Pati mga teachers, parents. alam nila yan. Meron Parent Teachers Association. Bawat eskwela. Meron. Ayon po sa DepEd, nakakuha daw po sila ng mahigit 22,000 ng bagong items galing sa Department of Budget and Management. Na non-teaching. Yun. Mahigit 6,000 daw yan, school principal. Meron ba mga schools na seservan niya mga school principal na yan? Meron tao pero wala yung facility. Paano yan? Mahigit 11,000 administrative officer. Anong i-administer niya mga yan kung wala school? 5,000 project development officer. Uy, yan. Yan na yung mga magagawa ng classroom. Yung Project Development Officer. Kailan pa yun? At they distribute daw yan across the many regions in the country. Yan. Galing. Ganda ng mga nangyayari sa ating education. Si Paring Joel, alam niya yan kasi galing yan sa dating consultant The DepEd, ng DepEd. So alam niya, ano bang ginawa niyo nun? Hindi, well, very active dati si Secretary Lap sa mga new building constructions na ano. At saka ang ginawa niya, again, ito yung management thing eh. Gumawa talaga siya ng task force na doon sa loob. Just Si for, Leslie? just for school building. Na hindi high price consultant or something, taga ron na ano. Kinuha niya mula doon sa
maintenance at na may alam sa construction, ikaw, eto. Basta Tayo ka. ito gusto ko sa Visayas, ito gusto ko sa Luzon. Meron. At pakita mo sa akin kung ano yung nagawa. Oh, yan ginagawa Rider, ginagawa hindi ni siya Anong ginagawa? Secretary Angara. hindi Ano, dadaan wala, sa mga walang ganun. bidding. ginagawa? Walang ganun. Hindi na, Hindi, kayo na. Oh, parang ayaw ganun. ni Sec Jesly ng mga ganun, ng mga red tape pag ganun. Ba- At saka, teachers training Yan. seminars. Teacher's training. Ano ibig sabihin? But nun? having said that, nung panahon ni Jesly, marami siyang private sector support nun. Magaling siya sa ganun eh. I don't know kung kamusta si Meron Secretary Angara dun sa ganun. Bago tayo matapos, congratulate natin yung 6 na Filipino scientists Uy. na Okay. cited At for least may their... good news tayo, pare. Ganyan. Oo. Okay. Kanya lang, Science, ano, ano yan, 6 daw po. Top 100 most outstanding researchers Kita mo in yan. Asia. Oo. Oh, nakita mo? Dami Kita mo pa. Ayan po ay Oh, Asian ganyan. Scientist Magazine. Oh. Marcela Navasero, Romulo Davide, UP Los Baños, Yun. Mary Donabel Balela, Aurelio de los Reyes from UP Diliman, Gary Benico, Central Luzon University, Central Luzon State University, and Mary Ann Mata from UP Mindanao. okay. Kita mo yan. Ang wide Cited net, po yan, most outstanding researchers. Oh, tignan mo, UPLB, agree, basically yan. Oo. Pest CLSU, Control and Agriculture Yan. Biosecurity. Yan Yan. po ang in-award sa kanila. Diyan sa UPLB. yung CLSU, agriculture-based din yan. agriculture. Ayun, si Davide naman po, nematology. Ano ba yan nematology na? Mga worms. Okay, okay. Mga worms, study of worms. Kasi po ginagamit ng fertilizer. Yes, ang worms. Sige, mga you ano. go. Oh, Congratulations sa mga scientists na yan. Congratulations. Mabuhay po kayo. Sana Pang-agree, dumami. Sana dito tayo. Dito kayo mag-ano ng inyong kagalingan. Awarded po sila. Huwag kayong pumunta sa ibang bansa muna. Ayan. Dito muna kayo. Ito muna. Okay. Babalik po Karambola bukas. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Bukas, kasama po natin si Prof. Astro Del Castillo. Bukas. Okay. Sa ngayon. Aliw, Channel 23, DWIZ 882 ngayon. Maghintay kayo. Nandito Yun, si sentimental. Neil Ferrer sa Sentimental Morning. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Karambola sa DWIZ. Programang sasuluhin ng iba't ibang issue at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good shot. Pero kwitaw, pwede ka rin mas-crash. Karambola sa DWIZ. 882. Ang himpilang may todong lakas.